Si Light ay isang mahina at kaawa-awang adventurer na muntik nang patayin ng sarili niyang mga kasamahan, ngunit matapos mawalan ng pag-asa ay aksidente niyang na-unlock ang isang cheat skill at naging pinakamalakas upang makapaghiganti. Nagsisimula ang kwento kung saan, pagkatapos ng Big Bang ang mundo ay walang hugis at walang laman hanggang sa magbigay ng liwanag ang Diyosa dito, pagkatapos ay lumikha siya ng isang kontinente na may 9 na uri ng lahi at ito ang mga Dragonite, Elf, Hanafolk, Duwende, lahing demonyo, Dark Elf, Centaur, mga lahi ng hayop at mga tao. Makaraan ang 10 siglo ay ipinanganak si Light at nang siya'y tumanda na ng kaunti, nagpa siya siyang subukan at maging isang adventurer at nagpaalam siya sa kanyang pamilya at nagsimulang maglakbay mag-isa, nangako siyang magiging matagumpay na adventurer at iaahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Naglakbay siya papunta sa malaking lungsod subalit naligaw at sinubukan niyang magtanong ng direksyon, pero pinagalitan siya ng isang lahing hayop dahil nakipag-usap daw siya kahit isa lang siyang mababang uri, humingi ng paumanhin si Light at sa huli ay nakarating din sa isang guild. Napansin ng receptionist na unang beses ni Light sa guild kaya malugod niya itong tinanggap, tinanong niya kung may espesyal na kakayahan si Light at ipinahayag nito na mayroon siyang kakayahang unlimited gacha, humingi ng demo ang receptionist kaya nag-roll si Light at nakasummon ng isang card. Pagbitaw niya sa card ay lumabas lang ang isang walang silbing tinidor, agad niyang ipinaliwanag na halimbawa lang iyon ng kanyang kapangyarihan at nag-summon siya ng iba pang card para patunayan ang lakas ng kanyang kakayahan, pero puro walang kwentang gamit pa rin ang lumabas. Ipinarehistro siya ng receptionist bilang isang F-rank adventurer at binigyan siya ng adventurer card, tinanong ni Light kung may trabaho siyang pwedeng simulan agad kaya't itinuro siya ng receptionist sa bulletin board ng mga job request. Nag-atubili siyang lapitan ang board kaya napansin ng receptionist na hindi pala siya marunong magbasa. Kaya siya na mismo ang nagbasa ng mga madaling trabaho at ipinaliwanag niya na mababa ang bayad, pero masaya namang tinanggap ni Light ang trabaho at sinimulan ni Light ang pag-ipon ng kahoy at pagbuhat ng lupa para matapos ang mga gawain. Pagkatapos ng isang araw na trabaho ay nabayaran siya kaso hindi siya natuwa sa kinita niya dahil halos sapat lang iyon para makakuha siya ng matuluyan sa lungsod. Habang naglalakad ay nabangga siya ng ilang lahing hayop na beast folk at kinuha nila ang kita niya bilang kabayaran sa abalang na idulot daw niya sa kanila. Nagmakaawa si Light na ibalik ang pera dahil wala siyang matuluyan kung wala iyon, ipinaliwanag ng mga lahing hayop na mas magagamit daw nila ng mas maayos ang pera na iyon dahil kulang lang naman iyon para sa kwarto, iniwan nila si Light na nakahandusay sa kalsada at naglakad palayo. May ibang mga lahing hayop na dumaan sa tabi ni Light at sa halip na tulungan siya, sinermonan pa siya dahil sinasakop lang daw niya ang kalsada ng walang saysay at biglang may mga taong pumapalibot kay Light, at isang elf ang nag-abot ng kamay sa kanya. Kinuha niya iyon nang hindi nag-iisip pero umatras agad nang mapansin niyang isang elf pala iyon, natakot siyang baka paparusahan siya nito dahil nadudumihan niya ang kamay nito pero tiniyak ng elf na gusto lang niyang tumulong. Niyakap niya si Light para palakasin ang loob nito at nagtataka si Light kung bakit siya pinapahirapan ng babae para lang damayan siya. Ipinakilala ng grupo ang kanilang sarili bilang mga kabilang sa Conquered Tribes na isang samahan na binubuo ng 9 na lahing nilikha ng Diyosa. Nagpakilala ang isang lahing hayop na sigaw kay Light at ipinakilala ng elf ang sarili niya bilang Sasha at ipinakilala naman niya ang Dragonite na si Drago. Ipinakilala rin niya si Diablo bilang isang lahing demonyo, si Aboro bilang isang Oni folk, si Nano bilang isang duwende at si Sean bilang isang dark na elf, at si Santor bilang isang centaur. Ipinahayag ni Nano na ang tanging kulang sa kanilang grupo ay isang tao at ipinaliwanag ni Sean na binuo nila ang grupo dahil nais nilang wakasan ang diskriminasyon sa lahi at lumikha ng patas na mundo para sa lahat. Inimbitahan nila si Light na sumama sa kanilang grupo at naniniwala si Light na mabuti ang ipinaglalaban nila, kaya agad niyang tinanggap ang invitation. Makalipas ang ilang araw ay sumama siya sa kanila upang tuklasin ang abyss, ngunit dahil sobrang baguhan niya ay muntik na siyang lamunin ng isang halimaw at nailigtas siya ni Drago, subalit biglang umatake ang isa pang dambuhalang ahas mula sa likuran. Mabilis na pinapana ni Sasha ang halimaw at napatumba ito at binalaan niya si Light na mag-ingat dahil nasa pinakamalakas silang dungeon, maaaring mamatay siya agad sa isang atake lang ng kahit anong halimaw. Naramdaman ni Light na pabigat lang siya sa grupo subalit pinagaan ni Drago ang loob niya at sinabing ayos lang siya dahil gusto nila ang tiyaan na niluluto niya para sa lahat. Nagpatuloy sila sa pag-explore sa abyss hanggang sa makarating sila sa isang dead end,
binanggit ni Drago na perpekto ang lugar na iyon para sa kanilang gagawin. Akala ni Light ay magpapahinga lang sila kaya nagsimula na siyang magtimpla ng tsaa, pero biglang sinabi ni Drago na hindi na niya kailangang magtimpla dahil papaalisin na nila siya sa kanilang grupo. Hindi makapaniwala si Light sa nangyayari at sumang-ayon ang lahat kay Drago at sinermonan siya dahil sobrang walang silbi raw siya, pati raw ang tsaa niya ay hindi masarap na akala ni Light na nagbiro lang sila at sinusubukan niyang tumawa para tawagin silang tigilan iyon. Ngunit ipinahayag nilang hindi siya sapat na mahalaga para pag-aksayahan nila ng biro. Nagtataka si Light kung bakit bigla silang naging malupit sa kanya gayong mabait sila kanina. Inamin ni Drago na mabait lang sila noon dahil sa kakaibang kakayahan ni Light at ipinahayag niyang tinitiis lang nila siya dahil napansin ng kanilang mga nakatataas ang kakayahan ni Light at gusto nilang alamin kung isa ba siyang prodigy. Hindi maintindihan ni Light ang sinasabi nila dahil halatang halata naman mula pa sa simula na walang silbi ang kakayahan niya. Sinubukan niyang magtanong pa pero pinatigil ni Drago siguro sa pagpapaliwanag dahil sobra na raw ang nasabi nito. Wala namang pakialam siguro at sinabing wala nang saysay magtago pa ng impormasyon dahil hindi na raw magtatagal si Light. Inutusan ni Drago siguro na tapusin na si Light bago pa dumating ang ibang mga adventurer. Inuunat ni Guro ang kanyang matatalim na kuko at hinahampas si Light at naiwan sa kanyang pisngi ang isang malalim na hiwa. Doon lang tuluyang naunawaan ni Light na hindi na sila nagbibiro. Nagpanik si Light at nagsimulang tumakbo para iligtas ang sarili. Ipinahayag ni Sasha na hindi nila siya palalayain at iiwan na lamang sa mga halimaw ng dungeon. Nagpana siya ng palaso sa binti ni Light at bumagsak ito at nagpatuloy siguro sa paghahabol at sinipa ng malakas si Light bago paulit-ulit siyang pinagsusuntok. Tinawag siya ni Drago para itigil iyon pero sinermonan siya ni Guro at nagsabing huwag siyang makialam. Pinaalalahanan ni Sasha siguro na ang palabas nila ay namatay si Light sa isang hindi inaasahang halimaw, kaya't huwag niyang bigyan ng mga sugat na makakasira sa kanilang kwento. Napilitan siguro na sumunod at nagpa siya na tapusin na ang paghihirap ni Light. Nagmamakaawa si Light na tigilan na siya at pilit gumapang palayo gamit ang natitira niyang lakas. Sigaw naman ay tuwang-tuwa sa kaawa-awang itsura ni Light at mas lalo pa siyang ginanahan na ituloy ang paghahabol. Samantala sa loob-loob ni Light ay sinusumpa niya ang kapalaran dahil sa sinapit niya, hindi niya maintindihan kung bakit napakabagsik ng tadhana sa kanya at sumigaw siya sa galit at kagustuhang makaalis, biglang lumitaw ang isang teleportation trap at sinubukan ni Gao na pigilan si Light bago ito mawala, pero huli na siya at na-teleport na si Light sa ibang bahagi ng dungeon. Napagtanto ni Light na mababa pa rin ang tsansa niyang mabuhay dahil tiyak na makakasalubong pa rin siya ng mga halimaw. Bigla niyang naramdaman ang matinding pangungulila sa tahanan at ang mga kaibigang inakala niyang nahanap niya sa lungsod ay sila pa palang pinakamalupit na kaaway niya. Hindi pa rin niya maunawaan kung bakit kailangan nilang maging ganoon kalupit sa kanya, gayong palagi niya silang nirerespeto at pinahahalagahan at masaya siya sa simula, ngunit nalaman niyang peke pala ang buhay na iyon. Nagtataka siya kung bakit sobrang interesado sila sa kanyang kakayahan na pati buhay niya isinusugal nila para lang matiyak na hindi siya isang master ng mahika. Nangako si Light na hindi niya kailanman patatawarin ang mga nagtangkang pumatay sa kanya, kahit pa sinunod lang nila ang utos ng kanilang mga nakatataas. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na maghihiganti siya balang araw, nagbigay ito sa kanya ng bagong layunin at napagtanto niyang hindi siya pwedeng mamatay sa dungeon. Pinilit niyang bumangon at muling tumayo pero bigla siyang nakarinig ng malakas na ungol sa likuran niya. Paglingon niya ay nakita niya ang isang level 1000 na Chimera na nakatayo sa harap niya. Akala niya noon mga alamat lang ang ganitong kataas na antas ng halimaw, napagtanto niyang naitapon siya sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan para makatakas pero wala siyang maisip at ang tanging meron lang siya ay ang kanyang unlimited gotcha, na sa tingin niya'y walang silbi at tila sumpa kaysa biyaya. Gayunman ay ibinuhos ni Light ang lahat ng galit at sakit sa kanyang kakayahan, sawa na siya sa kalupitan ng mundo kaya't nagpa siyang kontrolin ang sarili niyang kapalaran at bigla siyang nakapagsummon ng isang makapangyarihang maidservant, at sa isang iglap lang ay pinatay nito ang Chimera gamit ang isang malakas na atake at lumapit ang maid kay Light at napaluhod sa harap niya. Gumamit siya ng mahika para pagalingin ang mga sugat ni Light at humingi ng paumanhin dahil hinawakan niya ito ng walang pahintulot. Hindi raw niya kayang tiisin na makita siyang may mga pilat at sugat at napansin ni Light na wala ng sakit ang kanyang katawan kaya't agad siyang tumayo. Tinawag ng maid si Light bilang kanyang master at nangakong mananatiling tapat at maglingkod sa kanya magpakailanman.
hindi maintindihan ni Light ang nangyayari dahil hindi niya kilala ang maid. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang isang level 9,999 summon na nagngangalang May. Ipinaliwanag niya na isa siyang sobrang bihirang card na nakuha mula sa unlimited gotcha ability ni Light. Hindi makapaniwala si Light dahil para sa kanya na puro walang kwentang gamit lang ang naipapatawag niya noon, hindi niya maunawaan kung paano isang napakalakas na nilalang tulad ni May ang nasummon niya. Napansin ni May na hindi alam ni Light ang totoong saklaw ng kanyang kapangyarihan. Humingi siya ng pahintulot kay Light para gamitin ang kanyang kakayahang appraiser upang siyasatin ang detalye ng unlimited gotcha nito. Sigurado siya na hindi walang kwenta ang kakayahan ni Light gaya ng sinasabi ng iba at pumayag si Light at ginamit ni May ang kanyang appraisal eye. Nakita ni May na may napakataas na uri ng concealment spell na nagtatago sa totoong stats ni Light sa mata ng mga karaniwang tao. Sinabi niya na sino mang mas mababa sa kanyang antas ay hindi makikita ang totoong lakas ni Light. Kaya lahat ay naniwala na walang silbi ang kanyang kakayahan. Ipinahayag niya na ang kakayahan ni Light ay hindi talaga walang halaga dahil kaya niyang mag-roll ng gotcha ng walang hanggan at makatawag ng mga card na may iba't ibang rarity batay sa kapal ng kanyang mana. Ipinaliwanag ni May na ang mana ay pinakamahina ang densidad sa ibabaw, kaya imposibleng makatawag ng sobrang bihirang card tulad niya sa mga mabababang lugar. Gayunman ay ipinaliwanag ni May na ang pinakamababang palapag ng dungeon ay puno ng napakakapal na mana, kaya tumataas ang tsansa na makakuha ng sobrang bihirang card at pinuri ni May si Light dahil nakarating siya hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon, kung saan niya tuluyang nagamit ang buong potensyal ng kanyang kakayahan at nakasama ng isang napakalakas na card tulad niya. Napansin ni May na hindi maganda ang kondisyon ni Light para harapin ang mga halimaw. Ngunit tiniyak niyang paprotektahan niya ito hanggang makabalik sila sa ibabaw. Inamin naman ni Light na hindi siya kusang nakapunta sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon dahil hindi niya kakayanin na mag-isa. Ibinunyag niyang may kasama siyang grupo sa unang ngunit pinagtaksilan siya ng mga ito matapos nilang pagdesisyonan na walang silbi ang kanyang kakayahan. Isinalaysay niya kung paano siya pinagsasaksak ng mga kuko at tinamaan ng mga palaso. Kinot siya dahil daw wala siyang kwentang kakayahan at isa lang siyang kaawa-awang tagasilbi. Ang tanging hangarin lang ni Light ay makapagtrabaho bilang adventurer para maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan siyang tretuhin ng ganoon kalupit ng ibang mga lahi dahil lang isa siyang tao. Labis siyang nasaktan dahil buong puso siyang naniwala sa pangako ng kanyang mga dating kasama na wawakasan ang diskriminasyon sa lahi at lilikha ng patas na mundo para sa lahat. Umasa siya na makakatulong siya sa kanilang pangarap para hindi na kailangang matakot at magdusa ang kanyang pamilya ngunit sa huli, nadurog lang ang tiwala at pag-asa niya pero lahat pala iyon ay puro kasinungalingan, naging emosyonal si Light at nanghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig at nakaluhod at nakahawak sa lupa, at nanumpang hindi niya palampasin ang pagtataksil na ginawa sa kanya at nilapitan siya ni May, pinakalma at humingi ng tawad sa lahat ng pinagdaanan niya sa napakaikling panahon. Inamin ni May na hindi niya lubusang maiintindihan ang lalim ng sakit ni Light dahil isa lamang siyang summon, ngunit nakikiramay pa rin siya at nangako siya na ipapahiram ang kanyang kapangyarihan kay Light para makapaghiganti sa lahat ng nanakit sa kanya. Hiningi niya ang utos ni Light at sinumpaan niyang dadalhin sa kanya ang mga ulo ng kanyang mga kaaway. Ngunit inutusan siya ni Light na tumigil at tumanggi si May dahil sa tingin niya hindi nararapat kaawaan ang mga traidor. Ipinaliwanag ni Light na hindi dahil pinapatawad niya ang mga ito at nais lamang niyang maging malakas upang siya mismo ang makabawi at maramdaman ang buong kasiyahan ng personal na paghihiganti, sa halip na ipaubaya sa isang katulong ang madumi na gawain. Nanumpa siyang ipaparamdam sa kanila ang sakit at paghihirap na ibinigay nila sa kanya. Tumingin muli si Light kay May at handa na sana siyang pagtatawanan nito sa kanyang hangarin. Subalit sa halip ay nangako si May na tutulungan siyang palakasin ang sarili hanggang sa kaya na niyang makabawi sa paraang gusto niya. Binanggit ni May na buo ang tiwala niya sa kakayahan ni Light dahil siya lang ang nakakaalam ng totoong kapangyarihan nito. Ang katiyakang ibinigay ni May ay nagbigay ng kumpiyansa at tapang kay Light. Nagpasalamat siya kay May dahil nasa tabi niya ito. Muling nag-roll si Light gamit ang kanyang unlimited gotcha habang sinisimulan niyang buuin ang isang kahariang magpalakas sa kanya, upang magawa niyang tuparin ang kanyang makatarungang paghihiganti.